Hi guys! So for today's video, tuturuan ko kayo ng isang recipe na kung saan makakamura kayo at sure na sure ako na masarap naman talaga. At another for sure is masustansya tong pagkain na to, promise. So speaking of masarap, hindi lang ako ang masarap dito. Charis! So eto na nga, i-review ko na nga aking mga ingredients. So meron akong 3 tofu, 2 itlog, isang crispy fry na for half kilo, and then syempre hindi mawawala ang harina. Importante talaga ang harina dyan. So dito sa isang mixing bowl, i-ating lang, imimekos-mekos ang mga ingredients na to, no? So, syempre, uunahin natin yung tofu. So, yung tofu nga pala dyan ay pinunasan ko ng tissue para kahit papano medyo tumuyo siya at hindi siya matubig dyan sa mixture natin. Tapos yan nga, minash ko nga siya para kahit papano medyo durog-durog na nga siya at mag-well combine yung mga ingredients. Huwag naman kapinuhan masyado para kahit papano naman hindi magmukhang lugaw. So, tamang tamang ganyan lang. Tsaka huwag kayong mag-alala, malinis yung kamay ko dyan, no? So, next step is ilagay nga yung crispy fry. Sa totoo lang talaga nakalimutan ko talaga maglagay ng sibuyas at bawang dyan. Naisip ko na lang na yung crispy fry naman ay mabango naman siya at saka kompleto na siya ng ingredients. So, inasa ko na lang talaga kay crispy fry. So, eto nga yung next step ay yung ating itlog. Yes, mga 2 itlog nga lang ang nilagay ko dyan. Pero kung gusto nyo na mas maraming itlog, okay lang din naman. Para sa akin kasi okay na yung 3:2. So, 3 tofu sa 2 itlog. Masarap din naman siya, tsaka okay yung texture niya after nyan. So, next step dyan ay naglagay ako ng 2 tablespoon ng harina para mas maano ang pagkakabuo niya pag ginawa natin siyang balls. Then, agad ako ng konting asin dyan kasi nga naalala ko yung mixture nga pala ng crispy fry para lang dun sa estimated ng tofu. Naglagay ako ng itlog tsaka harina. So, kailangan dagdagan natin ng timpla kasi medyo tatabang siya. So, mekos-mekos lang hanggang sa mag-combine na yung ingredients. At syempre, may halong pagmamahal yan. Ganun talaga tayo mga nanay. Dapat pag nagluluto tayo, masaya lang para mas masarap yung luto natin. So, ayan nga, tapos ko na silang mamik. Nag-prepare naman ako ng aking kawali. Yes po, hindi malinaw yung mantika ko dyan. Pinaglutuan kasi rin niya ng hotdog. So, okay lang din yan. Hindi pa naman ganun yan kagamit Tsaka, sayang naman kung itatapon lang din hindi pa naman ganun kalabo yung mantika. Pwede pa yan. Well, mabalik nga tayo dito sa paggawa ko nga ng tofu, no? Alam nyo ba na yung itong panganay ko napakahirap pakainin ng mga gulay, ng mga ganitong klaseng pagkain. Kasi nasanay kasi sila siya na puro baboy, hotdog, chicken. Tapos hindi ko namamalayan, hindi ko na para sila nalulutuan ng mga ibang klaseng pagkain. Kaya hindi nila kilala yung mga ganitong klaseng pagkain. Pero feeling ko naman magugustuhan niya to kasi kanina pa siya pabalik-balik dito mga nakatatlong beses na yatang pasilip-silip kung luto na ba yung ito nga tofu balls, tinitingnan niya kung okay na ba at mabango nga daw, gutom na nga daw siya. Ay, talaga tong taba-ching-ching kong anak. Basta pagkain talaga, walang inuurungan. Hala, sige, panay ang silip dito. At nga pala, ito palang ingredients na to ay parang wala pang 100 pesos. Kasi ang tofu, 6 pesos kada isa. Tapos yung itlog ay 8 pesos. Tapos yung crispy fry ay parang wala pang 20 yun. Then yung harina is worth 5 pesos yun. 2 kutsara or baka nga sobra pa. And then may tira naman kaming mantika. So okay pa naman yung mantika. Push lang. Alam nyo naman, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin maging wais at practical. Pero syempre, hindi natin isasantabi yung kalusugan ng mga anak natin. Tayo namang mga nana iisip at iisip ng mga paraan na mapapakain natin sila ng tipid, pero sulit at masustansya naman. So, ito nga yung first batch ng naluto ko. Parang ang dami ko yatang naluto ditong araw na to. Kasi inulam pa namin to ng pananghalian. May natira pa kami ng hapunan. Tsaka tamang ketchup lang ang kapartner nito. Solve na talaga ang isang meal ng buhay mo. So, ayan na nga, natapos na nga at ang sarap nga, diba, tingnan? Parang yung nagluto lang. Char! Ako sa inyo, try nyo na to, promise, tataob talaga yung kaldero nyo sa sarap. O, diba, itsura pa lang, sobrang malinamnam na. O, diba, nakatipid na kayo, masustansya pa. Kaya tinanong ko kaagad yung panganay ko kung ano masasabi niya. Na-rate niya lang naman niya ng 11 out of 10. O, diba, sobra pa sa rate. So, yun lang.